serbisyong totoo lang. Isang preso nakatakas ng lusubin ng armadong grupo ang Basilan Provincial Jail. 5 sa kanila, MILF, 12. Abu Sayyaf! Hostage taking sa Agusan del Sur, mapayapang natapos. Lahat ng mga bihag, laya na. Pulisya, kakasuhan pa rin daw ang mga hostage takers sa kabila ng kasunduan. Exclusive. Mga armadong lalaki, sumalakay sa compound ng bahay ni Andalang Patuan Sr. at nagnakaw. Mga alagang hayop at paninda ng mga kapitbahay, tinangay din. Exclusive uli. Dating Provincial Commander ng Maguindanao Police na malapit umano sa mga ampatuan, arestado na. Patay na sanggol. Nakita sa basurahan sa Quezon City. Sa Pasig, may fetus naman sa basurahan. Prime Minister ng Italy, sugatan matapos patuhin sa mukha. At Marian Rivera, may maagang pamasko sa mga batang kapuspalad, pero may hiniling din mula sa kanila. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Janco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Naglaan ng hanggang 10 milyong pisong pabuya ang mga otoridad para sa ika-aresto na may 30 preso na pumuga sa Basilan Provincial Jail. Ang mga preso ay nakatangas nang lumusob sa kulungan ang halos 30 armadong kalalakihan. At kabilang po sa mga pumuga ay mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Abu Sayyaf. Nakatutok si GMA News stringer JV Francisco. Mag-aalas 2 sa madaling araw ng linggo nang suguri ng halos 30 armadong lalaki ang Basilan Provincial Jail. Sa paunang investigasyon, sa likurang bahaging ito ng kulungan dumaan ang mga suspect kaya nakapasok sa loob ng compound. Gamit ang bolt cutter, sinira ang padlag ng unang selda kung saan nakakulong ang may 40 inmates. 31 ang nakatakas at siyam hindi sumama. Ilan sa armadong grupo gumamit pa ng kahoy na hagdan para magsilbing sniper at lookout. Tila planado raw ang ginawang pagpapatakas. Nang binutasan nila na yung nakapasok sila at saka may ano pa naman, may yung stair na doon lagay nila. So lahat ng kilos ng mga gwardiya ay nakikita nila. 4 na jail guard ang naka-duty ng maganapang insidente. Nang makitang maarmadong lalaki, nagpaputok ang jail guard na si Jail Officer 3 Ron Nasser. Kaya nakaroon ng palitan ng putok. Matataas na kalibre ng baril ang dala ng mga suspect. Samantalang shotgun lang ang hawak ng mga jail guard. Is collusion into the provincial jail. May have been collusion with the provincial guards. And to review lapses. Patay si Nasser. Patay rin ang isa sa mga suspect na nakilalang si Lipae Igasan. Isa pang suspect na nakilala lamang sa pangalan ni Jul alias Killer ang pinaniniwala ang patay rin pero dinaraw ang kasama niya ang katawan nito. Ayon sa asawa ni Nasser na si Rosalie, matagal ang sinasabi ng asawa ang threat na susugurin ang kulungan para itakas ang nakakulong na isang leader ng MILF. Anong message ni ma'am sa gobyerno ngayon? Katarungan lang nga para may giniak ng tulong para sa anak ko. Ayon kay Jail Warden Jumaril Sali, 5 MILF at 12 Abu Sayyaf ang kasama sa 31 nakatakas. Kasama rito ang MILF leader na sina Dan Asrawi alias Dan Lakpaw at Kamsa Limaya. Parehong sangkot sa pamumugod ng ulo ng mga sundalong Marines ang dalawa noong taong 2007. MILF ang nakikita ni Basilan Vice Governor Arashid Sakalahul na nasa likod nito. I think hindi natin masasabi yun, JB Loles. Regular MILF, considering one of the nakuha dito is an MILF commander. Itinanggi naman ng pamunuan ng MILF ang bintang.
Sa website ng MILF na luwaran.com, sinabi ng spokesman ng MILF na si Ace Cabalu na di nila tao ang nagpatasa sa mga inmates. Pero may binanggit itong isang Long Sulaiman na leader daw ng mga armadong lalaki. Hiling ng MILF sa nakatatas na si Aslawi na makipag-ugnayan sa kanila para raw sa isasagawang investigasyon. Dahil dito, hiling ni Vice Gov Al-Rashid na idineklara ang probinsya ng Basilan sa ilalim ng state of emergency. Pag-aaralan naman daw ito ng pamahalaan. May nakidnap in front of Basilan State College, Mr. Pardo. And then yung beheading ng Mr. Singson, followed by this another jailbreak. This is no longer a joke. It's already in Sulu, it's in Maguindanao. Basilan, I really have to see. No? Kasi may criteria yan eh. Important also will be the sentiments of the people. Mula Isabela City, Basilan, J.D. Francisco, nakatuto, 24 oras. 4 na araw matapos tukutin ng mga armadong lalaki ang Vice President for Academic Affairs ng Basilan State University. Nagpasabi raw ang mga kidnapper na humingi sila ng 20 milyong pisong ransom. Nakatutok si Marisol Abduraman. There is this demand of 20 million. Ito raw ang hinihingi ng grupong may hawak ngayon kay Basilan State University Vice President for Academic Affairs, Orlando Fajardo. Ayon sa Crisis Management Committee na tumututok sa kaso ng kidnapping sa Basilan, ipinalam ang ransom demand sa presidente ng State College. Ayon naman itong kumpirmahin ng mga otoridad. Meron daw 20 million na ransom demand. However, this is not yet verified. Hindi pa ito validated by our intelligence units. I-verify ko ba o hindi yung 20 million na ransom demand. The government never agree ransom demand. Dinukot si Fajardo ng mga armadong lalaki Huwebes ng gabi habang papauwi sa kanila kasama ang pamilya. Nakaengkwentro pangaraw ng mga rumisponding pulis ang grupo. Naniniwala naman ang AFP at PNP na grupo ni Purigi Indama, leader ng Abu Sayyaf Group sa Basilan. Ang may hawak kay Fajardo gayon din sa 3 pang nakidnap na sina Donald Capile, Oscar Lu at Michael Tan. Yun na nakikita natin, kidnap for ransom. Bagamat patuloy ang negosasyon ng CMC sa mga kidnapper, handa naman daw ang mga otoridad na maglungsad ng rescue operation anumang oras. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Mapayapa namang natapos ang hostage crisis sa bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur. Lahat ng mahigit 50 bihag, pinalaya na. Mula sa Agusan del Sur, nakatutok live si Rafi Tima. Mel, tapos na nga ang kalbaryo ng isang malitang komunidad sa bayan ng Prosperidad dito sa Agusan del Sur. Matapos palayan kagabi, nakahinga na ng maluwag ang 46 na bihag mula sa orinal na 72 residente ginawang human shield ng isang armadong grupo. Linggo ng umaga, isang katutubong ritual ng mga manobo ang isinagawa para raw matapos ng hostage crisis. Ilang oras lang matapos nito, nakumbinsi ang leader ng mga hostage taker na si Ondo Perez na bumaba mula sa bundok para makipagnegosyasyon sa isa sa kanyang mga kalabang pamilya. Matapos ng isang oras, bumalik si Ondo Perez sa bundok kasama ang ilang miyembro ng Crisis Management Committee. Agad naghanda ang mga miyembro ng PNP Special Action Force. Bandang alas 6 ng gabi, bumaba ng mga hinostage lula ng military truck at nakasuot ng puting t-shirt. Kasama nila ang 14 na miyembro ng grupo ni Ondo Perez. Sa Provincial Hospital ng Agusan del Sur, idinaretso ang mga pagod at gutom ng mga bihag kung saan agad silang isinailalim sa isang medical check-up. Habang isinasailalim sa pagsusuri, hindi pinapasok sa loob ng ospital ang mga kamag-anak ng mga napalayang bihag. Sa loob, emosyonal ang mga pinalayang hostage. Malilit pa yung anak namin. Kailangan pa ng gatas, suporta sa ilang papa. Okay na. Okay. This is an isolated case. Kita nyo naman yung lugar. Malayo siya from the rest of the province and I think this is kumbaga very happy ending. 2 sa mga bihag ang pina-confine. Ang iba pinauwi na matapos ang check-up. Ang grupo naman ni Ondo Perez idiniretso sa isang holding area kung saan naghihintay sa kanila ang isang hapag na puno ng pagkain. Bago pinapasok sa kwarto, kinatkapan ng mga ito para masigurong lahat ng kanilang mga armas at bala ay makumpiska. 13 baril ang isinuko ng armadong grupo, kabilang na ang 3 M16 Armalite rifles. Pagtitiyak ng Crisis Committee,
dadaan sa proseso ng batas sa mga sumukong hostage taker. The use of process of verification, identification, and also sa fingerprinting and taking of photographs. Hindi na arestado si Perez at mga kasama nito. Sa training center ng Provincial Capital sila nagpalipas ng gabi. Ayon kay Josefina Bahadi, Provincial Social Welfare Development Officer, parte ng kasunduan na hindi masasampahan ng kasong abduction ng grupo ni Ondo Perez. Tutulungan din daw sina Perez sa hiling na ibasurang iba nilang kaso kung saan meron silang warrant of arrest. Kailangan lang talaga namin na makuha din yung pagsang-ayon ng mga tubay. And the Perez also and vice versa will also